Hello. Nung mga nakaraang video natin, tinalakay natin itong krimen na tinatawag na corruption of public official at saka yung bribery, mapa-direct man or indirect bribery na nakapaloob sa ating revised penal code. Ngayon, base sa natalakay natin, parang lumalabas na kailangan magkasabay itong dalawa, di ba? Kasi kung mayroong nanunuhol, dapat mayroong sinusuhulan. So kung mayroon kang kakasuhan ng corruption of public official, ito yung nanunuhol, dapat mayroon ka rin kakasuhan ng bribery, ito yung sinusuhulan. Dapat magkasabay yung dalawa. Pero papaano kaya kung walang ayaw pumayag? Halimbawa doon sa example natin, yung driver na nag-violate ng batas trapiko at saka yung traffic enforcer. Halimbawa, tinangkang suhulan ng driver yung traffic enforcer pero ayaw pumayag, hindi tumanggap yung traffic enforcer. Sinabi halimbawa ng traffic enforcer na, bakit mo ako sinusuhulan? Bawal yan. Titikitan kita. So sa ganong senaryo, meron pa rin ba kayang kaso? Pwede pa rin ba kayang kakasuhan yung driver ng bribery? Yung traffic enforcer ng bribery at pwede pa rin ba kayang kakasuhan yung driver ng corruption of public official? Well, sa ganong senaryo, kung hindi tinanggap halimbawa nung traffic enforcer yung suhol or ayaw niyang pumayag na suhulan siya, meron pa rin kaso yung driver na nagtangkang manuhol. Ang tawag naman nun is attempted corruption of public official. So hindi consummated or hindi yung buo, attempted lang ang kanyang krimen na nagawa. Tapos itong traffic enforcer naman, dahil ayaw niyang nagpasuhol, hindi niya tinanggap yung suhol, wala siyang kasong bribery na kakaharapin.